marriage ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang marriage daw, sa paniwala ng marami, ay wala raw forever. Niniwala ba kayo doon? Walang forever sa marriage? Pag ganyan ang paniniwala nyo, talagang walang forever. Bakit? Kasi hindi ka niniwala Anything na hindi mo pinaniniwalaan, na hindi mangyayari sa iyo. Kapag-aralan ng mga scientists yan, positive psychology, it will teach your body to move accordingly. Gusto mo ng masayang marriage, masayang pagsasama? Mangyayari yun kapag dinesisyonan mo. Dahil lahat ng susunod na gagawin mo, naka-align doon sa desisyon mo. Gusto ko maging masaya tayo ang panagsasama. Pwede naman Ang problema kapag yung katabi mo, yung asawa mo, ayaw maniwala. Lalo na kung galing siya sa environment ng negatibo. Environment ng mga hiwalay. Magulang niya mismo, hiwalay. Problema yun sa kanya. Mahaba-habang convincing power ang kailangan mong gawin para matupad yung stress-free na marriage sa inyong dalawa. Now, ano ba ang goal pag nag-asawa? Kasi ito yung bukasyon na walang resignation. Akala niyo may resignation dito? Pag pinili niyo mag-asawa, bawal mag-resign. Alam niyo ba yun? Pwede ka mag-resign sa boss mo, sa employer mo. Pero sa asawa mo, hindi. Bawal. So, patutunayan ko kung bakit. Kasi nasa family code din yan. At nasa batas ng Diyos. Okay? Una, para daw maintindihan natin ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, unawain daw yung meaning ng salita, terminology. Nagsimula yan kay Socrates. Wisdom is the beginning of definition of terms. I-define yung word, maintindihan mo kung ano meaning. So marriage is from the word gem. Atras lang tayo pabalik. Nandun ang explanation, nandun yung truth. From the word gem, which means you are both precious stones. Tinulan kayo sa napakahalagang bato. Kaya nga ang unang goal ay maging 25 years. Sabi ni Mark Twain, isang American philosopher, you will never understand marriage until you reach a quarter of a century. Ilang taon yun? At 25 years. Ang Rappler nag-aral, in-study nila yung ating marriage status, no? Relationship status. Kasi nga, dumadami na yung naniniwalang walang forever. So, pinag-aralan ng Rappler. Natuklasan nila na ang first 5 years, napakataas ng statistics. Hindi kinakaya. Ang dahil po ibigay. 6 to 10 years, nabawasan na ng konti. 10 to 15 years, nabawasan na ng konti. 11 to 15, 15 to 20, 21 to 25, taas pa rin. Nung tumutong yung 26 to 30 years, 0.6 na lang yung mga bigay. Tumuntong na ng 25 years. It would be stupid for you. Sorry for the word. It would be too stupid for you para magsimula ka ulit ng another life with another person after spending 25 years of life together. Bibigay ka pa. Ano ba naman yun? Pagtiisan nyo na hanggang 25 years. Pagtungtong ng 26, safe na kayo. Because ang susunod niya ng goal is to become 50 years, which is equivalent to golden years. Bakit daw kasi? Ano ba ginagawa sa two precious stones? Pinag-iisa. Di ba? Nakakalag yung mga precious stones na yan. Paano pag-isahin? Inaalis ang dirt through pressure. Inaalis yung water elements through pressure. Ini-init. Yun yung mga away, disagreements ng bawat pag-asawa. Kaya sa bawat pag-aaway ninyo, it's supposed to clean you. Hindi na dapat maulit yung the same topic na pinag-aawayan nyo pa rin. It's supposed to purify you, yung mga arguments ninyo. Pag the same pa rin yung topic ninyo, pinagtatalunan nyo pa rin. Pero kung anong
tawag na doon. Nakaka-stress ng buhay. Di ba? Baka isang araw sabihin mo sa asawa mo, nakaka-stress kang maging asawa. At yan mismo, alam niyo ba, yung mismo asawa niyo, pwede magpaiksi ng buhay niyo? Alam niyo ba yun? Kahit wala kayong bisyo, yung mga binana niyong sakit, 4 generations backwards. 4 generations backwards, mula sa tatay mo, sa lolo mo, sa lolo ng lolo mo, etc. etc. Gigisingin yung sakit na yan the moment na ikaw ay may stress. Kaya, possible ba ang stress-free life? Possible, kasi pipiliin mong reaction mo sa bawat decision, sa bawat senaryo. Magagalit pa ako sa asawa ko, magiging sweet ako. Honey, ba't ka ginabi? Iba ang dating eh. Magpapaliwanag tuloy siya na maayos. Kesa doon sa, honey, ba't ka ginabi? Tinatawag ka sa text sa'yo ah. Iba yung reaction din niya. Di ba? Pwede mong piliin yung reaction mo sa bawat sitwasyon. So, marriage, ang goal, pag-isayin kayo. Kaya habang tumatagal kayong nagsasama, dapat nababawasan na yung masasamang ugali. At yung mga bisyo, naaalis na yan dapat. Sabi nga ng batas the moment na pumirma ka na ng marriage contract, tanggal na lahat yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Ano yun? Yung bisyo mo. Itigil na yan the moment na nagdesisyon ka na magpakasal. Bawal na yung mga sugarol, babaero, alak. Ano ba? Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Ang tawag dyan, bisyo. Bawal na yan. Andun yan sa Article 1 ng Family Code. Marriage is a special contract, which means may ordinary. Sa mga nag-aral ng batas, maintindihan ito. Ang ordinary contract sa civil code, pwedeng ipasok ang ating mga terms and conditions, yung mga gusto mo. Basta wala kayo nilalabag na batas, public policy, customs, or traditions. Magiging batas yan between the both of you. Bentahan ng lupa, repair ng bahay, or whatever. That is ordinary contract. Pero yung marriage law is special contract, which means hindi na may didikta yung inyong terms and conditions. Ang magsasalita na ay ang batas. Ano sabi ng batas? May right siyang mahalin mo. Unconditional. May right din siya irespeto mo. Unconditional. Which means, kahit galit ka, kailangan mo siyang irespeto. Kahit naiinis ka rin, kailangan mo siyang mahalin. Kahit na maingay. Kahit na magastos, kailangan mo siyang arugain. O, alam niyo kung paano magmahal ng babae. Husbands, alam niyo ba? Tuturo ko sa inyo ngayon. Naalala niyo yung reading kanina, first reading? Saan kinuha ng Diyos ang babae? Sa tadyang mo. Galing sa desisyon mo. Hindi ka pinilit, hindi ka pinwersa. Kasi nung lumabas yung babae sa katawan ng lalaki, hinayaan lang ng Diyos maglakad-lakad. Walang sinabing, yan ang asawa mo, asawahin ka. Walang ganon. Hindi pwede pakialaman ng Diyos ang ating will. Hindi pagdidesisyon. Bakit? Alam niya, kilala niya tayo eh. Pag pinilit kang mag-asawa, sisisihin mo siya pagka palpak yung asawa mo. Sino sisisihin mo? Hindi yung Diyos. Pinilit ka mag-asawa, hindi na gusto mangyari yan. So, kinuha ang babae sa'yo, katawan mo, dinesisyonan niya, walang pinilit sa'yo. Hindi ka pinilit ni daddy, mami. Kailangan na namin ng apo, walang ganon. Okay, buti naman. Hindi ka rin pinilit, Angelique, buti naman. Very good. So, galing sa katawan mo, desisyon mo yan. Anything na pangailangan niyan, ay sagutin mo. That's why mayroon transferring of authority from father to the groom. Kananagutan mo na yan. Paano mo siya mamahalin? Ganito daw yun. Dr. Miles Monroe, every woman is a man's baby. Feeling baby sila. Ang matripid natin sa baby. Bawal paiyakin, bawal gutumin, bawal saktan. Diba? That's how you feel. Yun ang expectation nyo sa husband nyo. Bawal saktan, bawal gutumin, bawal paiyakin, bawal.
anything na mangyari sa baby, di ba, iniingatan natin. Talagang kaya natin mauntog yung baby, ayaw natin makagat ng lamok, o whatever. Ganon yung feeling nila. Ganon mo siya mamahalin. Kaya kahit nagwawala yan, hindi pwede sigawan. Husbands? Pero pag sinabi niya stop, stop na. Ha? Doon papasok yung submission. Stop na. Okay po, malinaw na? Marriage. Alam niyo, pag dumadami ang populasyon ng hindi naniniwala sa perfect marriage, nasisira ang reputasyon ng Diyos. Nasisira. Bakit? Gawa niya to eh. Gawa ng Diyos yung marriage eh. Oh. Ang magpapakilala sa new generations na may perfect marriage ay kayo po, mga magulang mismo. Kayo po, na mga nag-asawang nauna mismo. Magpapakita ng perfect marriage sa inyong mga anak. Teka muna, ano ba yung perfect father? O ito pa, baka hindi nyo naintindihan kasi salitang perfect eh. Perfect means alignment. Alignment to what? To the design of the product. Pag sinabi ng produktong bawal sakta ng babae, bawal. Bawal maging harsh. Diba? Sabi ng Apostle Pablo, love your wives, husbands, love your wives, and do not be harsh to them. Bawal maging harsh sa babae. Kaya the moment na dinirekta mo, kahit na sabihin mo, totoo naman na, bawal. Kahit na tumaba, bawal sabihin tumaba ka. Kumalat yung luto, bawal sabihin maalat ang luto. Napaka-basic po nun. Sabihin nyo indirectly. Kaya isa sa skill na kailangan ng husband is to matuto ng tamang communication skill sa asawa. Kahit na totoo, bawal. O example, paano mo sasabihin, maalat yung luto ng asawa ko nang hindi siya masasaktan? O may isang groom ako nakausap, ang ganda, ang bilis mag-isip. Honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Di masakit, di ba? Ganun ang pag-aaralan mong way of communicating to your wife. Okay? At sa babae naman, basic din ito, meron din natin ginagawa. Bawal sermonan. Bawal turuan ang dapat gawin. Man was designed to be logical. Hayaan mo mag-process sa asawa mo yan. Kung talagang after processing, wala pa rin, tsaka mo ibigay yung tip mo. Suggestion lang. Do not dictate. Ayaw ng lalaki yun. Scientifically discovered, a man was designed to be logical. And you are under obligation to use that for your benefit. Okay? Basta sila, they speak through emotions because they are ready to be emotional. Kaya bawal maging harsh. Ha? They all speak through emotions. The more na frustrated yan sa'yo, the more magiging maingay yan. Huwag mo hayaan mag-frustrated sa'yo. Always supply what she needs on a daily basis. Araw-araw tayong nagmamahal. Araw-araw tayong nagre-respetuhan. Yun ang sabi ng mga eksperto. Daily basis. No exemption. Okay po? Finally, perfect marriage. Again, anything na hindi mo naniniwalaan ay hindi mangyayari sa'yo. I-align ninyo ang inyong mga salita, gawa, utak sa design ng marriage. Which is pagsunod sa Diyos ang inyong gagawin. Okay? Kaya tatalikuran niyo na lahat talaga ng inyong bisyo. Bakit nagpapasaya sa inyo? Because pasasayahin niyo na ay sino na? Ang asawa na. Yan ang goal ninyong dalawa. Kung merong supply ng needs araw-araw, walang division. Walang salisigang na pwede pumasok. Dahil natatanggap ng bawat isa yung pangangailangan ninyo. Security, protection, love, comfort, convenience, everything. Gusto niyo maging specific? Tingnan niyo yung studies ni Abraham Maslow. Hierarchy of needs. Yun ang specific pangangailangan niya. Yun din yung specific na pangangailangan mo. At yun ang bibigyan ninyo sa isa't isa. By the way, mapapanood niyo po ako paminsan-minsan sa TV5, sa Julius Babaw and Kim Bersola.
Also sa Stanford Group, wala na yata nga. Billionaire News Channel. Basta may trending na usapan, favorite nila si Father imbitahan para sabihin kung ano nangyayari. Yung sa trending niya, para nangyayari nila. And also sa PNJS. Yan, nandun po ako lately. So, yun lang ang kailangan ng gawin. Sumunod sa batas. Batas ng Diyos. Non-conditional, no exceptions. Congratulations to the Lord of God. Bakit yung tigil ka? Thank you.